Naalala niyo pa ba ang last visit niyo sa simbahan? Where is it? Is it in a traditional church, chapel, or mass hall? Gusto mo bang sumama? You know the vibe it's giving when we go to a Roman Catholic church? We feel Kung nakukompleto ko yung week ko. Yun talaga siya sa loob mo. we feel this unexplainable connection with our Almighty God na tinatawag nating sagrado. Maybe because of the lights, the things, or yung mismong activities na ginagawa ng mga tao sa loob ng simbahan ang nakapagbibigay ng factor sa sacredness na ito. Pero, paano kung holy masses and activities sa traditional church katulad ng nasa likod kong San Sebastian Church ay snap ay tumungo sa shopping malls at nag-adapt sa consumerist lifestyle ng mga Pinoy katulad nitong mass hall sa Gateway Mall. Hindi ba nawawala yung sacredness? Hindi na ba siya magiging tulad ng dati? Traditional setup? Diba may statement si Pope Saint John Paul II na consumerism leads to attitude and lifestyles that are objectively improper and it damages our physical and spiritual health? Hindi na ba ako alagad ni Lord kapag nag-participate ako sa activity ng consumerism na nakikita sa malls, tapos nagsimba pa ako? Baka naman nag-a-adjust lang tayo sa social dynamics. There's nothing to worry about. Hep! Patahimikin na natin yung mga boses mo sa utak dahil sasamahan ko kayo sa ating biyaheng Social with Tuwan dito sa chapel sa Gateway Mall para bigyan ng strange meanings ang mga pamilyar na bagay. Dahil sa likod ng mga mall lights ay magkakaroon ng sociological revelation. Alamin muna natin, ano nga ba ang common consumerist lifestyle ng mga tao at bakit against ang Roman Catholicism dito? Mahilig ba kayo sa impulsive buying? Sa pagbili ng mga bagay o gamit dahil nakita natin sa social media pero one time lang naman natin gagamitin at ipi-pre-love selling na natin pagkatapos. Ito yung iilan sa mga behaviors ng consumerist lifestyle. Kaya naman, ayon sa Young Catholics, ang mga Katoliko ay hindi pabor dito dahil para sa kanila, ang tanging dapat nating binibigyang halaga ay ang Diyos at ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga 'di ba, may kasabihan tayo na hindi natin madadala ang pera o ang mga material na bagay sa langit. At saka hindi naman daw natin mahahanap ang ating tunay na sarili sa mga material na bagay na inirerekomenda ng konsumerismo. Ito raw ay mahahanap lamang sa Diyos. Kaya kung sinabihan kayo nga hanapin daw muna niyang kanyang sarili, ay ate, dalhin mo na sa pinakamalapit na simbahan. Bukod pa rito, kaya hindi sang-ayon ang Katoliko sa consumerism ay dahil mas lalong sinisira nito ang ating kalikasan na siyang gawa ng Diyos. Isipin mo yon, tayong mga Katoliko ay nagkakasala na sa Panginoon, pati rin pala sa Diyos ng kalikasan. Sa kabila ng pagtutol ng mga Katoliko sa consumerismo, bakit may mga chapels at mass halls sa loob ng shopping malls? Ang contradictory Parang pinagsama yung dalawang tao na hindi magkasundo. Well, let me give you 3 major reasons. Una, the religion reaches out to individuals who are unable to travel to a traditional church. Since consumerism become an inseparable part of daily life sa ating mga Pilipino, yung convenience of having a plethora of goods and services in one place has made malls an attractive destination for people from all walks of life. Kahit pa na may issues about commercialization and consumerism, malls continue to be a central feature ng modern day life in the Philippines. Kung mapapansin natin, kaliwat kanan ang malls sa bansa like Ayala Malls, SM, and other local malls dahil all-in-one ang makikita mo sa loob nito. Kainan, bilihan ng appliances, furnitures, and hardwares. At kahit pa processing ng government IDs and mga private and government offices na rin nasa malls. Since rito na nga nakatuon ang atensyon ng mga tao,
the religion institution was able to adapt with it, so churches are being established na rin sa mga commercial spaces and considerably na practical solution din siya sa mga tao who wants to attend the mass but are unable to travel to a traditional church dahil sa mga reasons na need nila bumili ng basic needs nila, may errands or meetings sila within the malls, or yung mga individuals na nagtatrabaho sa loob ng malls kahit Sunday. In this way, you can still participate with the activity kahit nasa different setting ang pag-conduct ng masses. So ito na nga, iniba mo lang naman ang setting yung church, but does it mean you tolerate the consumer's behavior na nakapaligid sa malls? the objective of the Roman Catholicism is not necessarily an endorsement of consumerism, but rather a strategic approach to engage with individuals in the spaces where they spend much of their time, aiming to integrate religious teachings into their daily experiences and to lessen consumers' behaviors. In a way, para magkaroon ng self-reflection ang mga individuals after they listen to the homily, whether they would be still allow themselves to participate with the consumer's lifestyle behaviors, or ililesen ba nila because nakonsensya sila after hearing the preaching. Kumbaga, after the mass, may application agad or real-life situation test na mga natutunan mo sa sermon ng priest, and that's the strategic approach. pwede rin natin i-consider yung practice of celebrating Roman Catholic Masses in shopping malls can be an example of religious tourism. Religious tourism? Mala-field trip ba to? Hindi po. Religious tourism refers to the presence of religious activities sa malls, which can be seen as an attempt to create a sense of sacred space and ritual, and para na rin makapag-provide na opportunity sa mga tao to engage with religious practices and traditions. This could be seen as a positive experience, kung saan nakakapag-supply ito ng opportunities for people to engage with and experience yung iba't ibang religious traditions in new and different ways. Ang concern lang din dito ay pwede din itong makita as a way of commercializing and trivializing religious traditions, and baka mag-reduce na lang into mere tourist attractions. At kung humantong sa punto na kaya pinupuntahan ng mga tao ang mga chapel sa malls ay dahil isa itong mere tourist attractions, maaaring magkaroon ng distortion o maghalo-halo ang konsepto ng profane, which is yung mga activities na walang spiritual significance gaya ng malls, and ang sacred, which is yung activities na binibigyan natin ng religious meanings and respect gaya ng church. Maaaring mawala ng sacred essence at maging commodity na lang ang mga religious activities sa chapels inside shopping malls kung hindi na magkakaroon ng clear distinction ang sacred at profane gaya ng pagpaparticipate ng mga tao sa religious tourism. Siguro naman matik response na ng mga tao na i-separate ang everyday activity sa religious activity. Respect na rin yun siguro sa religion. Tama ka nga dyan, no? Speaking of, here's my bonus thought. Alam naman natin na mas overwhelming ang sacredness and pag-establish and maintain ng faith kapag nasa traditional church. Kaya kung ilalagay natin ang simbahan and mga sacred activities dito sa malls, maaari nga ba itong pagmulan ng desacralization or loss of sacredness? The answer is possible if society considers all sacred activities as profane. As sociology majors, ang commercial setting ng Roman Catholic Masses and consumerist culture ng mga individuals ay isa sa mga tinitingnang dahilan para pag-ugatan ng desacralization. Since mas dominated pa rin sa mga shopping malls ang mga commercial establishments na nagko-contribute sa attitudes ng consumerism kaysa sa church na one chapel per mall lang ang pag-establish, maaaring magkaroon ng overlap and yung presence of religious activity in a shopping mall maging response to the increasing secularization of the society and could diminish the influence of religion in public life rather than the enhancement of their faith. Pero may tinatawag kasi tayong mysterium tremendum na isang overwhelming feeling o makatindig balahibong experience na nagaganap sa activities sa church. Halimbawa na lang ay kapag naririnig o sumasabay tayo sa kanta ng Ama Namin at Kordero ng Diyos, o kapag may mga preaching na super relate ka.
In that way, maaari pa rin ma-preserve yung sacred feeling na mayroon tayo na nagko-connect sa isang religious activity kahit pa magkaroon ng changes sa physical setting nito, gawin itong commercialized ng mga tao and tourist attractions. Alam naman natin na dominated ng society natin ang mga Roman Catholics. Kaya naman, unconsciously tayong nag-a-adapt at patuloy na binubuhay yung sacredness ng isang institution dahil embedded na ito sa ating culture as Filipinos na religyoso by nature. Di ba nga, para sa ating mga Pilipino, Sunday is family day and lagi tayong gumagala as a family after attending masses. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na sumabay sa pag-unlad ng ating bansa ang paraan ng pagpapalaganap ng relihiyon. We don't want the religion na maglaho na parang bula, kaya we maintain this so-called social harmony. We adjust and participate and go with the flow. However, ang pagtanggap dito ay nakadepende pa rin sa mga Katoliko, as some may feel it compromises the sanctity traditionally associated with religious spaces. Nasa mananampalataya pa rin nakabase ang effectiveness ng religious practices na unting-unting nagbabago kasabay ng pagbabago sa ating bansa. Nasa dulo na tayo ng biyahe ko, kaya bago kayo pumara at magbayad ng social reflections, sang-ayon ba kayo na magpalaganap ng marami pang chapels at mass halls sa loob ng mall despite the opposition of the Roman Catholicism sa mga consumerist behaviors? And saan ninyo ba mas nararamdaman ang faith? Sa church inside the shopping malls or sa traditional church?